Ang dami nagtatanong sa akin kung effective ba yung process ng rebonding cream number 1 tapos magdediretso na kagad tayo sa treatment, Brazilian or miracle treatment. And for today's video, isi-share ko sa inyo kung paano yung mga tips and technique or mga guidelines kung paano natin gagawin yon ng maayos. Dahil alam ko, madami na din talagang hairdresser or salon owner or mga hairstylist na hindi na talaga gumagamit ng rebonding cream number 2. But again, hindi ko kayo ini-encourage na hindi na talaga gumamit ng rebonding cream number 2. So, case-to-case basis po yan. So, ito nga po pala yung hair status ni client bago siya magpagawa sa amin. Kung mapapansin nyo naman, yung hair ng client natin ngayon, may pagkabuhaghag at may pagkakulot at may pagkamakapal ang buhok. At itong client ko na pala na to, ay kung hindi nyo po na itatanong, ay pamangkin ko po siya. At siya po ay 12 years old pa lamang. At again, na-reband ko na din po itong pamangkin ko last 3 years ago. So, meaning, 9 years old pa lang siya, nagpariban na siya sa akin. Dahil kapatid ko naman ang mother ni client, kaya may patnubay at gabay yan ng magulang. Kumbaga, aprobado yan ng magulang bago yan magpagawa sa akin. Dahil nga pantasin din ng bata na magpariban or magpa-straight ng buhok dahil naiirita na din siya sa kanyang buhaghag at kulot na hair. Bali, ang ginamit po nating gamot or medisina sa hair ni client is the Unbeatable Rebonding Cream. At syempre, papakita ko din sa inyo yung proseso kung paano ako nag-apply ng rebonding cream number 1. Since makapal nga at buhaghag at may pagkakulot yung hair ng client natin, kaya dapat kailangan maganda ang pagsiseksyoning natin ito. At the same time, lagi niyong tatandaan kung mag-a-apply man po tayo ng rebonding cream number 1, half inch away from the scalp. Secondly, wag na po nating titipidin sa rebonding cream number 1 yung hair ng mga client natin during application or habang ina-applyan natin sila ng gamot. Dahil pag nagkulang po tayo sa rebonding cream number 1 during the process or during application, ay maaari pong mahilaw yung buhok ni client at hindi po siya mag-straight ng maganda. Since R1 nga lang po yung gagamitin natin dito at hindi na tayo gagamit ng rebonding cream number 2, kailangan pulido at plakado ang pag-apply natin ng rebonding cream number 1. Yung tipong wala tayong hair strand na papalampasin or wala tayong hair strand na papalusutin. Kumbaga, lahat ng hair strand is kailangan ma-applyan evenly. Ganon ang atake natin. Kaya naman lagi nyo tatandaan, sa una pa lang ng paggawa or sa pagre-rebond pa lang, kailangan maganda talaga ang application nyo ng rebonding cream number 1. Kumbaga, ang magiging resulta ng process or magiging resulta ng rebonding nyo or rebonding process ay nakabase po yan palagi sa application o resulta ng rebonding cream number 1 na ginawa natin. Kaya naman kung ibibigay natin yung 100% the best natin sa pag-a-apply, ibigay po natin yan sa first process pa lang ng rebonding cream number 1. Sa tagal ko na rin talagang nagre-rebond, kaya alam ko na din talaga yung proseso kung saan dapat natin kailangan galingan. Kaya naman sa first process pa lang, kailangan maganda na tayo mag-apply or pulido na yung pagkakagawa natin. At wag nating mamadaliin ang application dahil dyan tayo mabubutasan pag nagmadali tayo. Trust the process and patience is the key. At syempre, kailangan consistent ang pag-apply natin. Hindi yung sa part ng iba, konti, sa iba, madami, dapat pare-pareha lamang. Kaya naman yung videong to, hindi ito nakapass forward. Ayan yung actual application ko. Nang sa ganun, masundan nyo yung process kung paano ako nag-a-apply. Ay, ang proseso na yan ay idea lang naman yan para magkaroon kayo ng reference. Baka sakali gusto nyong matuto mag-rebond or mga beginner kayo or zero knowledge kayo. So, through this process, maaari nyo tong masundan or pwede nyo siyang gamitin as guidelines. At itong proseso na to or technique na to ay sinishare ko talaga to para sa lahat. Para sa lahat ng mga kapwa ko hairdresser at sa mga future hairdresser na nais di matuto or nais di magkaroon ng income. Dahil kung di nyo natatanong, dahil sa mga tutorial video ko na ginagawa, meron akong follower na nood lang daw siya, tapos rumakit siya, nag-home service siya, ginawa niya yung mga kapatid niya, kaibigan niya, kakilala niya, and take note ngayon kung nasan siya ngayon. Nakaka-inspired lang kasi, grabe, kasi ngayon, piniem niya ako, may sarili na siyang salon. Imagine, 2023 lang ako nag-start na gumawa ng mga content or mga tutorial video. So, after 3 years, mag-PPM sa akin na ganun na powerful na baga may nangyari or nagkaroon ng kabuluhan yung paggagawa ko ng content. Or what I mean is, throughout my tutorial video, may nabago akong buhay. At doon ko din masasabi na naging isang effective na content creator or tutorial video creator ako. Kasi imagine nyo, from zero knowledge, wala siyang alam sa pagre-rebond, nanood lang daw siya, sinundan niya lang daw yung process ko,
And boom! After 3 years, may sarili na siyang salon. So, very inspiring. But anyway, going back to the topic tayo. So, after 1 hour na binabad ko si client, nagre-re-application ako dyan. Syempre, kung anong ginawa natin sa first application or sa first process, iuulitin lamang natin ito. At kung mapapansin nyo, kung natutuyot yung hair ni client or pinsin nyo na parang nag-rubberized, pwede po kayong mag-spray water. At again, ang purpose po ng re-application natin, para makasigurado tayo na pulido at garantisado ang pag-apply natin ng rebonding cream number 1. Other words, kailangan lahat ng hair strand ni client is ma-applyan evenly. At kung hindi nyo po na itatanong na umabot po kami sa 3 oras na babaran sa hair ni client. Madami na naman mangbabash or magsasabi sa akin na bakit sobrang tagal kong binabad yung hair ni client. At hindi po ako magsasawa magpaliwanag sa inyo, nakadepende po ako palagi sa hair strand or hair reaction ng mga clients namin. In other words, iba-iba po ang analyzation ng hair ng client or hair strand. Kumbaga sa akin, hanggat hindi ko nakikita nagpa-flatten, nag-straighten yung hair ng mga client during the process or habang nakababad, ay hindi ko ito babanlawan. Sa tagal ko nga binabad ng more than 3 hours yung hair ni client, after no, nakita ko nag-straighten at nag-flatten na talaga yung hair niya, kaya naman nag-decision na kaming banlawan ito, then after namin banlawan ay nag-blow dry na din kagad kami. At kung mapapansin nyo naman, 100% blow dry pa lamang po yan, nawala na din kagad yung pagka-wavy or pagkabuhaghag ng hair ni client. Kaya naman, right after niya, nag-proceed na kagad kami sa pag-hair ironing or sa pagpaplansya. And regarding naman po sa pag-hair iron, hindi naman ganun kailangan na super nipis or paper thin ang gagawin nyo. Kumbaga, saktong hagod or saktong sectioning lang yung kailangan. Hindi kailangan super nipis at super paper thin. Si minsan, pag super paper thin yung ginawa natin, ay minsan nangyayari talaga natututong or natutusta ang buhok. Basta ako, ganyan lang naman ako kasimple kung paano ako magplansya. Pakiramdaman nyo din yung hair na mga client nyo, kinakaya ba ng hair nila yung init ng plancha. Kasi lagi ako nakabase sa hair reaction ng hair ng mga clients namin. Bali dyan, yung set ko nga pala ng hair iron, since makapal at kulot yung buhok ni client, nag-set ako dyan ng 450 degree Fahrenheit. And regarding naman po sa analyzation or observation sa buhok ni client, pag nakikita nyong kumikintab habang pinaplansya yung hair ng mga client nyo, ibig sabihin lamang po, nasa right heat temperature po kayo. Kapag nakikita nyo naman natututong yung hair ng mga client nyo habang pinaplansya nyo po sila, ibig sabihin po, overheat temperature po ang gamit nyo, ay kailangan nyo lamang po itong babaan. At kung mapapansin nyo naman, ganyan lang ako simple kung paano ako magplansya ng hair ng mga clients namin. Kumbaga, pinapakiramdaman ko at inoobserbahan ko talaga kung nag-straighten or nagpa-flatten ito the moment na nahahaguran ito ng init ng plancha. Dahil again, kung hilaw ang pagkakababad nyo ng rebonding cream number 1, ay naku, papahirapan talaga kayo sa pagpaplansya. Diyan nyo din malalaman kung maganda ba yung pagkakaluto or maganda ba yung pagkakababad nyo ng rebonding cream number 1 sa hair ng mga client nyo. Dahil the moment na mainitan or mahaguran niya ng plancha yung hair ng mga client nyo, ay mabilis itong ma-straight or magpa-flatten. At kung mapapansin nyo naman kung gaano ko kabilis pinlansya yung hair ni client, so hindi pa ako umabot dyan ng 1 hour, siguro 40 to 45 minutes ako nag-hair iron at ito na kaagad yung naging resulta. Super happy at super satisfied na nga that time si client dahil super gaan na daw talaga ng buhok niya or yung kanyang ulo dahil nga hair iron na natin siya. Kaya naman after nyan, hindi na tayo nag-proceed sa rebonding cream number 2, nag-proceed na tayo sa pag-apply kaagad ng miracle treatment. And regarding nga po pala sa pag-apply ng miracle treatment, kailangan nasa open space or open area po tayo. Bawal na bawal po siyang gamitin sa indoor or sa mga closed door area. And si miracle treatment nga po pala, binababad lang po siya, pwede pong 10 minutes, 20 minutes, even 30 minutes at hindi na po yung binabanlawan. So after natin babarin, diretso blow dry po tayo. After nga natin ma-blow dry yung hair ni client, kung mapapansin nyo, nag-straighten at nag-flatten na kagad yung hair niya, kaya na mag-proceed na tayo sa hair iron. Di ko na nga pala napakita sa inyo yung proseso kung paano ko hair iron, so ganun lang din naman po ako kasimple kung paano ko po ginawa kanina. At kung mapapansin nyo naman yung naging resulta, even na R1 lang plus miracle treatment yung ginawa natin sa hair ni client, maganda ang kinalabasan at plakado at pulido. Kaya naman kung gusto nyo din matutunan yung ganitong klase ng pagre-rebond or ganitong klase ng technique or process, try nyo rin at subukan nyo, for sure wala din naman mawawala. Higit sa lahat, mapapabilis ang proseso nyo ng pagre-rebond. At sa mga paulit-ulit nga po pala nagtatanong kung saan po maaaring ma-avail ang ating miracle treatment, pwede nyo po siyang ma-avail Luzon, Visayas at Mindanao. At paano nga po ba natin to ma-avail? Ma-avail po natin ito sa ating Black app and Orange app. Make sure lang din na if ever na mag-a-avail po kayo ng product, ay ugaliin po natin manood
manood ng mga sample tutorial video para may guidelines po tayo kung paano natin siya i-apply or kung paano po natin siya gagamitin. At syempre, ugaliin din po natin mag-check ng mga sample reviews sa mga nag-avail po ng product para may idea po tayo regarding po sa product. At syempre, para malaman din natin kung legit seller po ba yung pagbibilihan natin. And don't worry, kung napapanood nyo man to, ilalagay ko na lang po yung link ng product kung saan nyo po siya pwede ma-avail sa ating comment section or sa ating caption. Kaya naman kung hairdresser ka, salon owner ka, or future hairdresser ka at fantasy mo na magandang hair creation or hair transformation, sundan mo lang yung procedure or yung guidelines or tutorial na mga ginagawa ko. For sure, ma-achieve mo rin yan. At isa pa, dumami yung mga future clients natin. Once again, thank you so much for watching. Kaya kung may natutunan ka man or na-inspired ka sa mga sample tutorial video natin, wag mo itong kalimutan na i-follow at syempre, share mo na din yung video to.